lang. Ang problem talaga is nung mga tao. Yung CMP okay yon. Kasi pwedeng magkasundo yung affected family at saka yung mayari. Abot ang presyo. Ang nagigya, kaya mag-negotiate. Ang problem natin ngayon is yung mga landowner na malalaki yung lupa, maganda yung lupa at hindi talaga ibibigay sa mga nakatira. So, ang iniisip na intervention is for the government to expropriate the land. Okay. Assuming po na kayang i-expropriate, ang magiging basis will be the market price, current market price. Kahit sabihin mo pang fair market value, mataas pa rin. Baka mamaya, ang problem doon ngayon, since ang taas ng acquisition o nung ang taas ng expropriation cost mo, papaano mo ngayon ipapasok yung, papaano mo siya i-dispose sa socialized housing price, no? Para sa socialized housing project. Baka may ibang sektor na magreklamo na this is grossly disadvantageous sa gobyerno na you are buying lands ng mataas and then binibigay. So siguro po, ang po pwede pong maging gitna nun ay ganito. Suggestion po is we can expropriate yung lupa kung magkano yan. Ang layunin po ay maka-expropriate talaga ng lupa. And then, kung paano yung mode of housing, yun po siguro yung po pwedeng makontrol. Like for example, you do not need na ibenta yung lupa kasi mataas nga eh. Pero pwede kang gumawa roon, let's say, ng public housing. Diba? Wherein, mas makikater natin yung, was this the security of tenure o paninirahan nung higit na nangangailangan nang hindi sila mamumroblema sa cost nung, let's say, rental o nung ibabayad. Plus, kasi hindi na siya ibebenta, so the state-owned na yung lupa and then also the building. Ang book value naman ng lupa at saka ng building, tataas yan. So yung book value nung nasa government, tataas. So, ang investment ng gobyerno ron is the human development, the social development nitong mga blighted communities at saka mabigyan din ng pagkakataon yung mga tao na makapanirahan sa mas maayos na community. Yun po siguro, hindi lang po kasi kung acquisition lang ng lupa through expropriation pero walang gagawin about kung papaano yung disposition, magkakaroon agad ng ng deadlock because of the high cost of acquisition and then sasabihin siyempre ng sektor ng urban poor, hindi namin kaya yan. So kung ibibenta rin sa kanila yung unit, lalo pang mas mataas dahil ang taas ng land acquisition and mataas din yung cost ng ng paggawa ng bahay. So might as well gawin na lang social service ng gobyerno yung housing. Anyway, siya pa rin ang may-ari ng housing kahit na anong mangyari. Ang maganda pa dito, Your Honor, mamimaintain ng gusto yung mga housing units kasi it will be managed and maintained by the government along with the mga tao. Kasi po, kung magbabalik tanaw tayo, yung mga naunang mga tenements, no? Makikita natin dahil binili ng mga tao, parang in 2, 3, 4, 5 years, nasa laula na kasi iba-iba na yung mga nakatira, na ibenta na yung mga units. And then wala pong pwedeng mag-manage doon kung sino lang matapang, siya lang yung, kaya po makikita mo, saan ang sampayan, etc. Ibig sabihin, walang disiplina. Pero if it is managed by the state or by the government, palagay ko po yung sa Valenzuela, yung Disciplina Village will be a very, very good picture po, example, model. Yun lang po, Your Honor. Thank you po.